Matapos ko nang itorno itong plastic na intake manifold ng Hyundai i10, meron pa rin naiwan ditong konti na hindi nahalo sa dinaanan ng aking liha. Tignan nyo, yung piso, bumabangga na ngayon dito sa bushing na dapat sana pantay po yan ng manifold. Pati dito, bangga na rin po siya. Dito rin. Yung pag-usli ng bushing na yan, ganyang kalaki po. Yung singaw ng manifold na to, nung ito ay nakakabit pa doon. Kaya talagang hindi po titino. Masyadong malaki yung umusli po dito po sa bushing. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Suzuki Jimny. Ito po, nabili nyo second hand. Apo. Ilang buwan na po sa inyo? 1 year and a half. 1 year and a half. Tapos nagkaroon ng problema ang aircon. Nagpa-check kayo ngayon. Dito lang siguro, ano? Opo. O magkano yung sinisingil sa inyo? Ano raw ang problema ng aircon nyo? Palitan daw yung yung compressor saka Yung hose. Palit compressor saka yung hose. Magkano daw ang ang halaga? 26. Yung una 18,000, depende na pag yung may black oil daw na magiging 26. May black oil. Oo, 26. na lilinisin. Pag magre-process. Oo. Kasi pag nasisira nga yung compressor, halimbawa nadurog talaga yon, hindi talaga pwedeng hindi i-reprocess yan. Kasi pag palit mo ng bagong compressor, sisirain din niya yun. Kasi yung rebaba na yun, aluminum yun eh. Hahalo doon sa refrigerant natin. Buti hindi kayo pumayag. Sabi ko coat mo na kami ba? Magpapakoat muna. O ngayon, ano bang nakita natin? Lapit kan kasi wala tayong mic eh. Anong nakita natin na problema dito, engineer? Yung pinanderher kanina po to, yung yung suction niya mataas, Oo. yung low pressure mababa. So yung suction mataas, yung higop, tapos yung high pressure mababa. Ibig sabihin, barado yung system. Barado yung system. Saan kaya nagbara? Sa Malamang yan sa filter dryer, filter dryer, hindi kaya yung sa expansion valve. Kaya palit tayo sa dalawa nito para hindi tayo. Bakit sabi nung gumagawa doon daw, palit daw ng compressor? Ha? Malalaman yan sir pag nire-release po natin ng freon yan kung maitim na po yung Kung maitim na yung prion. freon. Ayun yung May sinasabi- damage yung compressor. Yun yung sinasabi nilang black oil. Oo. Oo. Pero since sa expansion valve lang, saka filter, tapos itong hose na to, magkikrim tayo. Palagay ko di naman naabot ng magkano? 26,800. Siguro mga 25,900 lang siguro. Okay na ba sa inyo? Bawasan lang ng 100. Ano sir? Ayun, nag-high pressure po mga kapatid, high pressure lang. Yun lang ang nakita natin ngayon. Tatanggalin yung expansion valve. Tapos syempre, i-reprocess na natin itong yung condenser. Ang matrabaho lang naman dito yung magkalas-kalas niyan eh. Kasi magpapalit tayo ng filter. Yung filter dryer kasi nito, naka-built-in doon sa condenser. Hindi katulad nung araw na yung bilog na hiwalay na filter dryer na nandito lang. Ito kasi talagang kailangan yung tanggalin yung condenser, tapos yung filter dryer, parang basahan lang yun na sinaksak eh, no? Magpapalit tayo nun. Yun yung matrabaho. Hindi naman ganun kamahal yun. Kung tumaas man ng konti, ang problema kasi kay Suzuki, mahal ang pyesa. Opo. Yun lang po ang problema dyan. Aware naman po kami doon. Oo, Talaga. nagpalit nga ako ng PPS ng Suzuki doon. Yung nasa loob, 15,000. Mismo sa Suzuki mismo binili, yung sensor lang. Mahal talaga ang pyesa ng Suzuki. Pero doon sa sinasabing 26,800, mukhang malabo tayo doon. Pero dagdagan nyo ng panalangin kasi baka mamaya abang kinakalas namin, meron pang dumating na chismis. Pero yung usual na nakita namin dito, yung standard na check-up ni engineer, nag-high pressure, barado, kaya hindi siya makapag-circulate yung refrigerant natin. Kaya hindi siya lumalamig. Walang circulation ng refrigerant. So doon muna tayo, sir. Yung kasi iba nagrereklamo kasi iba-vlog ko tapos hindi na naipapakita yung final. Kasi nga pag natapos na, kinukuha na ng mga may-ari eh. Kaya hindi namin naipapakita. Ito, pilitin natin na kapag natapos i-vlog natin ha. Para maipakita natin sa kanila na hindi totoo na palit ng compressor, parado lang, kaya yun lang ang gagawin natin. Engineer, maitim ba yung yung langis? Hindi naman po. Hindi maitim? Hindi po. Ito po yung condenser back. Makikita ko dito. Tinakpan ko. Ayan. Yung condenser. Malinis. So, malamang walang damage ang compressor nito. Hindi siya black oil eh. Oo, hindi siya black oil. Kasi pag black oil talaga,
Yun ang delikado. Compressor. O, compressor yun. Tapos itong filter, papalitan na lang natin ang laman to. Apo. Oo. So mukhang makakalibre ng compressor si ma'am and sir. Ano? Apo na. Sige, sige. Bahala ka na dito bukas ha. Apo na. Okay. Sinimulan ko na rin po kanina to eh. Mga kapatid, ako nagagawa nito kasi yung inutusan ko, mukhang may malayong pinuntahan. So ako na ang magliliha. I-check natin kung saan yung portion na nagkaroon ng warping dito. Ayan, nilagyan ko muna siya ng chalk para kapag pinasadahan natin ng liha, kapag nawala yung puti na yon at may naiwang puti doon sa ilang party dito, yun yung malalim. Yun yung dahilan, hindi pantay doon sa kakabitan doon sa cylinder head. Okay, check natin. Lapit mo, Glenn. Dito oh. Tinamaan na to. Okay, tinamaan na to. Tapos dito, pero itong portion na to, wala oh. Kita nyo, marami pala. O ito, tinamaan, ito wala. Dito, meron din. So ito talagang area na to, hindi siya, pantay dito sa kabilaan. Okay, pasadahan pa natin. Oh, ito, malinis na rito. Ha? Ito, hindi pa rin masyado tinatamaan. Okay? Dito, tinatamaan na. Kaya talagang malaki ang warp nitong intake manifold. Hindi talaga titino ang nito, ang minor nito dahil malaki yung singaw nito. Okay, tiyagain pa natin mga kapatid. Liha-liha, liha-liha. Oh, eto na. Tingnan nyo. Ha? Okay, ito, makinis na to. Ito talaga, wala. Yung portion na to, ito, makinis na to. Naku, talagang nakuha na yata natin yung problema. Yung mga bushing nito, kapag po ito ay napantay ko na, yun ay papasadahan ko rin ng torno, ipapantay natin dito. Pag humaba kasi yung bushing, wala rin, hindi rin ito lalapat doon sa cylinder head block. Isa pa, ito pala, 1,000 grit lang po ito ha. Ayan, 1,000 lang. Para hindi tayo mabigla sa pagliliha. Okay, liha pa tayo. Oh. Okay, napasadahan na to. Dito. Dito rin. Pero yung gitna, wala pa rin. Matindi pala talaga bengkong nito. Kaya pala hindi talaga titino yung Hyundai i10 po na yun. Ang dami nang nagastos nung may-ari nito. Pinalitan ng throttle body, oxygen sensor, mga ignition coils, mga spark plugs. No? Yung huling target nga nito, gusto nang ipatop overhaul eh. Buti na lang, nadala po dito sa atin. Kaya ito, try pa natin. Ito naman ginagawa ko nito mga kapatid. Kapag po ito ay pumantay, good na sa okay na. Ilalagay na natin to doon sa makina. Oh. Yan. Wala talaga oh. Hanggang ngayon hindi pa siya tinatamaan oh. No? Ito okay na to, okay na dito. Dito, saka dito. Pero itong portion na to, hindi talaga tinatamaan ng liha natin. Itong ating ginawang plate, makinis po ito mga kapatid oh. Ha? Pinadaan ko sa torno, niliha din. Kaya hindi po tayo mamumroblema. Okay, isa pa. Tiyaga-tiyaga lang mga kapatid. Simple lang to. Kaya lang kung hindi mo alam na ito nga yung naging problema, kawawa ka. Ang daming ipabibili sa'yo nung mga gagawa ng sasakyan mo, ang problema pala ay nandito lang. Oh, Glenn, balik mo. Ayan, tinamaan na tong portion na to. Ito, pero itong gilid wala. Pero itong gitna, tinamaan na. No? Konti pa, pag nawala na, yung dito, okay na tayo. Ibig sabihin, itong gitna, nakalabas, pero itong gilid ang nag-warp. Kaya kung halimbawa, ikinabit mo to, tumutukod yung gitna, wala, talagang sisingaw din. No? Tiyagain pa natin, mga kapatid. Huwag niyong gagamitan ng kahoy, kasi yung kahoy, nag-iiba ang korte nun eh. Ano yan, Kaalma? Dalhin mo nga sa akin dito yan. At isasama na natin sa vlog yan. Delivery. Galing po sa Central Diesel. Ayun.
ano to? Common rail injectors ng Fortuner. Yan, galing po ito sa Central. Tignan natin yung resulta rito. Yan na. Okay. 4 na common rail injectors ng Toyota Fortuner. Ito po yung resulta. No? Ito po ay nag-low power din. Katulad din nung problema nung Toyota Hiace. Lahat po yun ay failed. Pero pinadala na nga natin din sa Central. So ang nakalagay po dito, testing done, all failed. Low delivery with test result for rebuild exchange common rail injector stage 2. Ito po yung mga resulta niyan. Pag po nagpapatest ako kay Central, ito yung pinapadala niyang resulta. Dito makikita nyo yung X dito, ito yung maximum power. No, dito sa maximum power, yung delivery, ayan po naka-X bagsak yung kanyang fuel delivery. Kaya po low power talaga. Ito na po yung resulta after ng rebuild, ayan, naka-check na yan. 2 3 4. So kagandahan lang dito mga kapatid kung nagpagawa ka na ng injectors, nagpa-rebuild ka na, 1-year warranty, at siguradong sigurado yung trabaho po ni Central dahil ito ay sinisimulate nila doon sa kanilang aparato. Hindi katulad nung nagka-calibrate at nagre-rebuild no ang gamit lang ay yung mano-mano. Doon po kasi talagang computer testing, computer simulation ang ginagamit. So, kakabit na ito bukas doon sa Toyota Fortuner. Balik tayo dito mga kapatid. Itong portion na to, hindi pa rin pumantay, pati ito, kaya magliliha pa rin po tayo. Talagang malaki po yung siwang. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatanggal yung choke natin dito. No? Pati ito. Ngayon, yun dito, halos done na tayo. Itong portion na to, hindi pa rin, saka yan. So, ito na lang yung tatrabahuhin, yung mga yan. Okay, so yun mga kapatid, napatunayan natin na bingkong talaga to. Hopefully, kapag ka ito'y napantay na natin, ikinabit dun sa unit at naging okay na, napakaswerte naman nung may-ari po nitong Hyundai i10 po na ito. Ngayon, meron kaming bagong gagawin, Nissan Almera na naman, parang ganito rin ang problema niya. Kasi plastic din po yung kanyang intake manifold. Nagpalit na rin ng mga ignition coil, nagpalit ng mga spark plugs, pero ganun pa rin, palyado po yung kanyang makina kapag ka nandoon sa minor. Kaya malamang, ito rin po ang problema. Pakita ko po sa inyo, puntahan natin doon. Ito yung Nissan Almera, tingnan nyo, plastic din yung kanyang intake manifold. Ang problema nito, ayan, kapag ka nakaminor, palyadong-palyado siya. Lagay mo nga sa drive. Ayan. Ayan, lalo na siyang umiingay pa nga, Nagkakaroon na siya ng palya. Pihitin mo yung manibela. Ayan. Kulang na kulang yung kanyang RPM, no? Hindi gumagana yung mga spark plugs nito ng maayos at nangangamoy pa yung gasolina. Kaya malamang, ganun din ang issue nito. Bengkong din yung kanyang intake manifold. At yan po ang oobserbahan natin bukas, i-check up natin. Mga kapatid, natapos ko ng i-machine shop. Matapos ko ng itorno itong plastic na intake manifold ng Hyundai i10. At kung mapapansin nyo mga kapatid, no, meron pa ring naiwan ditong konti na hindi na halos sa dinaanan ng aking liha. Pero halos pantay na yan kasi ito na lang naman yung naiwan. Pero ang isang nakakamangha dito mga kapatid, to, tignan nyo, yung piso, bumabangga na ngayon dito sa bushing na dapat sana pantay po yan ng manifold. Pati dito, bangga na rin po siya. Dito rin. So nangangahulugan lang na yung laki po nung nalihan natin dito, ito po yung bengkong nung mismong intake manifold na to. Ayan, kasi namantay siya rito, kaya iniwan ko pa yan no? So ito yung basihan natin na dito yung nagkaroon ng bengkong na malaki, tapos nilihan natin. Ngayon, nung pantay-pantay na siya, umusli ngayon itong bushing. Yung pag-usli ng bushing na yan, ganyang kalaki po yung singaw ng manifold na to, nung ito ay nakakabit pa doon. Kaya talagang hindi po titino. Masyadong malaki. Nasa mga almost 2 millimeters yung umusli po dito po sa bushing. Malaki-laki na rin po yun. Ayan, malaki-laki na rin po yan. No? Ngayon, itong mga bushing na to, kakalasin ko po yan at ito naman ang padadaanan natin ng torno. Hindi ito pwedeng dito lilihahin kasi po baka ma-damage na itong ating
intake manifold na plastic. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po huwag kayong magsasawa sa panonood ng aking mga vlogs. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, kung pwede po sana pakisubscribe at pakishare po ang aking mga vlogs. Maliliit na problema lang to, pero napakalaki ng epekto sa inyong mga sasakyan. At kapag ka hindi marunong ang mekanikong gagawa, malaking pera din po ang mauubos nyo. Katulad din po nung may-ari nung Nissan Almera po na yon. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.